Season 4, Ika-136 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento na 80,000 nagwawalang martial artists ang nagmamarcha patungo sa Alliance, ang kanilang hanay ay tila walang katapusan habang ang alon ng kanilang presensya ay nagpapabigat sa hangin. At para pigilan sila, ang Alliance leader na si Gwakyon ay ipinatawag ang bawat sekta na kaanib ng Alliance. At makikita ang gusaling ito na may nagsasalita na ang mga sibilyan ay kasalukuyang nagdurusa at nagkakaroon ng mga biktima. Dahil sa pananalakay ng mga nagwawalang martial artists. At sinabi ng Zug Clan Elder Zugji na inuutusan ko ang mga maliit at katamtamang laki na mga sekta na manatiling nasa high alert. At nakakatanggap ako ng mga ulat, pero biglang naputol ang komunikasyon. Napahawak ito sa lamesa na sinabi niya na ang information network ng Beggar Sect ay bumabagsak na rin. Dagdag pa nito na ang Beggar Sect Elder na si Guna ang kanilang bugso ay talagang hindi pangkaraniwan. Tila makakarating na sila sa Alliance sa lalong madaling panahon. At makikita silang lahat sa isang mahabang lamesa na panandaliang natahimik. At pagkatapos, sinabi sa kanila ng Miriam Alliance leader na si Gwakyon na para mapigilan ang pagsalakay ng mga nagwawalang martial artists. Kailangan nating pag-isahin ang ating lakas ng mas matindi pa. Dagdag pa nito na nakatingin ang mga ito na magtatatag tayo ng mga defense line para mabawasan ang mga biktima sa mga sibilyan. Hinihiling ko na ang bawat clan ay magpahiram ng kanilang lakas at tumayo kasama namin. Tumayo ang mga ito at sabay-sabay na sumuntok sa kanilang palad na malakas na sinigaw na opo, sir. At pagkatapos makikita ang mga ito sa dulo ng bangin na pinapangunahan ng Miriam Alliance leader na sinabi sa kwento na nagtatag ang alliance ng mga defense line. At sinubukang harangin ang bugso ng mga nagwawalang martial artists, pero ang mga lugar na dinepensahan ng mga mas mahihinang clan ay nagsimula ng mapasok. Lumingon ito habang malakas na sinigaw na sa wakas ay nagsisimula na tayong magkaisa. At makikita ang mga bata na may kanya-kanya mga kinakalaban. Naglalabas ng dilaw na enerhiya si Jegelmi at sa kanyang isipan ay sumagi ang tanong kung ito ba'y bunga ng patuloy nilang pagsabak sa tunay na labanan. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang kasamahan na bumuti ang kakayahan ng lahat. At tumingin sa gilid na sinabi pa niya na lalo na si Namgang Mei. At makikita siya na tatlo kaagad ang pinabagsak na sinabi pa sa isip na siya ang pinaka-overwhelming sa aming lahat. Kailan pa naging ganito kahusay ang kanyang kakayahan? Habang naglalagay ng lilang enerhiya sa kanyang kamay si Namgang Mei napabulong siya sa isip na walang katapusan ang mga nagwawalang martial artists na ito. Dagdag pa niya habang inatake ang kanyang kalaban ng mabilis na hindi pa man lang kami nakakarating sa Alliance. Gaano ba karaming martial artists ang gumawa ng maling desisyon? Mabilis niyang inikat ang kanyang paa habang sinasabi pa sa isip na kailangan naming magtiis hanggang sa makarating si teacher sa Alliance. At malakas na sumipa si Namgang Mei habang nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang paa gamit ang kanyang kasanayang Twin Dragon Dance Horn. At lumipat ang eksena kay Gwimyondok. Nakatayo sila sa ibabaw ng bangin habang sinasabi sa kwento na sa oras na yun, patungo sa demonic cult, nakarating na sina Ghostface Poison at Black Plum Blossom sa 100,000 Great Mountains, kung saan sinalubong sila ng makapal na hamog at mabigat na katahimikan na tila nagbabadya ng panganib. At nagtanong sa kanya si Ghostface Poison na nandito nga ba talaga ang demonic cult? Sumagot sa kanya si Gwimyondok na kung tama ang pakiramdam na yon. Narito sila, malalaman natin kapag nasira na natin ang formation. At ilang sandali pa, naglabas siya ng enerhiya sa kanyang kamay, na unti-unting namuo bilang umiikot na agos ng lakas sa kanyang palad. At ilang sandali pa, inilapat ni Gwimyondok ang kanyang kamay na may nag-aalab na enerhiya sa formation sa kanyang harapan, at makikita sa kanyang harapan na biglang umikot ang espasyo na parang tubig na ginambala. At ilang sandali pa, makikita ang espasyo na nabasag, nagulat naman si Ghostface Poison at napasabi siya ng, ano ito? Habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa gulat at pagkamangha sa biglang pagbagsak ng ilusyon, ang dating umiikot at nagbabaluktot na espasyo ay ngayoy nabuksan na. At sa kanyang harapan ay lumitaw ang malamig at madilim na tanawin ng isang sekta. At makikita silang dalawa na nakatingin dito. At makikita na bilog ang buwan. Habang naglalakad sila dito sinabi sa kanya ni Ghostface Poison na parang huminto ang oras mula pa noong dakilang digmaan ng mabuti at masama. Muli nga bang nabuhay ang demonic cult? Sinagot siya ni Gwimyondok na hindi ko rin alam.
At pagkatapos sinabi nito sa isip na isa ba itong illusion technique? Tumingin sa gilid na napabulong pa sa kanyang sarili na hindi, walang mga senyales niyan. Ito ang tunay na anyo ng demonic cult. Naalala pa niya ang mga ito na sinabi pa sa kanyang sarili na hindi pa man muling nabubuo ang kulto, kaya paano nila nagagawang isagawa ang mga bagay na yun sa Central Plains. Habang naglalakad sinabi pa niya sa kanyang sarili na anuman yun, hindi na mahalaga. Umaakyat sila sa mataas na hagdan na sinabi pa sa isip na malalaman namin ang katotohanan kung tayo mismo ang magsisiyasat. At makikita ang karatulang ito na ang nakalagay ay Demon God Hall. At ilang sandali pa makikita na nakapasok na sila dito. Mula sa likod ng tela isang boses ang nagsalita at sinabi na ang kaaway ng aming kulto ay kusang naglakad papasok gamit ang sarili nilang mga paa. Seryosong tinanong ni Guimyondok na ikaw ba ang kasalukuyang namumuno sa kulto? Ipakilala mo ang iyong sarili. Mula sa likod ng kurtina lumiliwanag ng pula ang mga mata nito na sumagot na itinatanong mo kung sino ang master ng kulto. Napakahangal na tanong. At sinabi nito na mga gwardya. At ilang sandali pa, isang tao ang makikita na pumasok. At makikita ito na si Right Guardian na si So Yuik. Humarap sila dito habang sinasabi ni So Yuik na napakahangal. Natalo ba ang aming kulto? Sa isang kasinghina ng utak na tulad mo? At isang batong pintuan na naman ang bumukas habang sinasabi ng taong lalabas dito na ang walang takot na pagpasok sa Demon God Hall. Pakikitaan kita ng awa at papatayin kita sa isang tira lang. Dagdag pa ito ni New Left Guardian Mokyom. Napatingin naman si Guimyondok at napabulong sa kanyang sarili na ang taong ito ay. Hindi na niya ito naituloy at sinabi na pasensya na, pero sino ka ba? Naglabas ito ng berdeng enerhiya na naiinis na sinabi na ang lakas ng loob mong kausapin ang guardian ng kulto ng ganyan. Napakawalang galang. Mula sa kamay nito ay itinutok ang kulay berdeng enerhiya sa lupa, at agad na may lumabas na tila malalaking ugat mula sa ilalim ng lupa na parang mga buhay na ahas na rumaraga sa palabas. At pagkatapos, itinutok nito ang kamay kay Guimyondok at agad na ramagasa ang mga ugat papunta sa kanya na parang mga sibat na sumusugod mula sa lupa. Habang sumisigaw ito nang mamatay ka, nakatayo lamang si Guimyondok habang pinagmamasdan ang rumaragasang mga ugat na papalapit sa kanya. At sa kabila ng bilis at tindi ng pag-atake ay nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Mabilis namang kumilos si Ghostface Poison upang hiwain ang mga ugat, at sa isang iglap ay kumislap ang kanyang galaw habang sunod-sunod niyang pinakawalan ang matutulis na hiwa, dahilan upang maputol ang ilang rumaragasang ugat bago pa man tuluyang maabot si Guimyondok. Nagulat naman ang guardian sa kanyang nakita na ganoon lang kadaling pinutol ang mga ugat na pinakawalan niya. At bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang naputol na mga berdeng ugat na unti-unting naglalaho sa hangin. Habang naglalabas ng enerhiya si Ghostface Poison ay itinutok niya ang kanyang espada sa guardian at may matalim na tinig na sinabi, "Kanino mo?" Itinututok ang maruruming ugat na yan. Sa sobrang pagkainis ng guardian ay bigla itong nagpalabas ng nagngangalit na berdeng enerhiya na sumabog palabas sa kanyang katawan, at sa malakas na sigaw ay sinabi nitong, "Manahimik ka." Habang nagpapalitan ang mga ito ng mga atake ay tahimik na sinulyapan sila ni Guimyondok habang nakakrus ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan. At pagkatapos, nakaharap siya sa isang guardian habang sinasabi na hindi ko pa nakikita ang mukhang yan dati. "Isa ka bang bagong guardian?" Sumagot ito sa kanya na hindi ba't pinatay mo ang dating left guardian? "Hindi namin pwedeng hayaang bakante ang pwesto ng left guardian." Napagalaw naman ang ulo ni Guimyondok habang sinasabi niya na balita ko ay buhay pa raw ang Blood Demon Twin Freaks. "Bakit hindi ko sila nakikita?" Pinatigas ang tuhod nito na bahagyang ibinaluktot habang sinasabi na walang hiya ka. At sa loob lamang ng ilang sandali ay makikita ito na biglang tumalon sa ere ng napakabilis. Sumugod ang isang guardian kay Guimyondok habang sumisigaw ng galit, "Pumunta ka ba rito para lang makipagdaldalan?" Makikita na malapit nang tumama ang kamay nito na nababalutan ng enerhiyang berde habang mariin lang na pinagmamasdan nito ni Guimyondok. At nang winasiwas ng kalaban ang binaluktot nitong kamay, agad namang tumalon si Guimyondok sa ere, habang nakakrus ang kanyang mga kamay sa harap ng katawan at may kalmadong tinig na nagsasabing, "Hindi ka naman nagkakamali, di ba?" Mabilis nitong sinundan si Guimyondok. At habang umiikot sa hangin ang kanyang berdeng enerhiya, sinabi ni Guimyondok sa kanya nang may matinding tingin,
na pumunta ako rito dahil may kailangan akong malaman mula sa inyong mga bastardo. Mariin na nakatitig ang berdeng mga mata ng guardian, nagliliwanag habang unti-unting naglalabas ng malakas na enerhiya na tila bumabalot sa paligid ng kanyang katawan. At ilang sandali pa, makikita itong pinatigas ang kanyang postura, habang ang kanyang buhok ay tumataas at tila nagpaulan ng matatalim na alon ng enerhiya sa paligid, na nagbibigay ng malamig at nakakatakot na aura sa bawat sulok ng kapaligiran. Na tinatawag niya itong lightning blast needle. Ang mga karayom na enerhiya ay mabilis na patungo kay Guim Yondok, dumadaloy sa hangin na parabang may sariling buhay, habang tahimik at matatag siyang nakatayo. Napangisi ito at sinabi na ang aking mga karayom ay balot ng nakamamatay na lason. Dagdag pa nito habang makikita ang nakatayong buhok na ibig sabihin niyan. Wala ka ng kahit 15 minuto para mabuhay. Tumama ang mga karayom na may lason kay Guim Yondok habang sinasabi pa nito sa kanya na napakawalang kabuluhang kamatayan para sa maalamat na ghost face poison. Habang tila umuusok si Guim Yondok sinabi niya na kanang tagapangalaga, so yuik. Nagulat naman ito nang nagtataka ng magsalita si Guim Yondok. At ilang sandali pa makikita ang mga karayom na may lason ay nahulog sa sahig. Tila lumaki sa paningin niya si Guim Yondok habang naglalabas ng enerhiya na sinasabi na muli na bang nabuhay ang demonic cult. Habang sasabihin sana nito na sa tingin ko, sasagutin ko, nang hindi na nito na ituloy ng tamaan sa mukha ng malakas na suntok ni Guim Yondok. At sinabi pa niya habang nakatikom ang kamao na nakatingin sa right guardian na hindi naman kailangang ikaw mismo ang sumagot. Habang binubugbog din ni Ghostface Poison ang left guardian napatingin ito sa kanya habang sinasabi na Captain. Hindi ba masyadong mahina ang lalaking ito? Mula naman sa likod ng kurtina sinigaw nito na mga walang kwentang hangal. Dagdag pa nito habang binubuksan ni Guim Yondok ang tela na ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Ang kaaway ng aming kulto. Biglang nagulat naman si Guim Yondok sa kanyang nakita. At napasabi siya na isang bata? At dito na po nagtatapos ang ika-136 na kabanata. Ika-137 kabanata, sa pagpapatuloy. Flashback, na sinabi sa kwento na sa pagkamatay ng Heavenly Demon, nagtapos na rin ang dakilang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sinabi ni Guim Yondok sa Muram Alliance leader na mahal na Panginoon, maayos lang ba kayo? Sumagot ito habang umuubo, na ngayong patay na ang Heavenly Demon, magkakaroon na rin sa wakas ng kapayapaan sa mundo. Sinabi pa ni Guim Yondok habang naalala niya ang laban dito na oo, isa siyang kakilakilabot na kalaban. Para bang nakita ko na ang maalamat na profound realm, na makikita naman na tahimik ang Alliance leader na nakatungo ang kanyang ulo. Sinabi nito kay Guim Yondok na siguradong isa itong uri ng masamang sining. Sumuntok sa palad si Guim Yondok habang sinasabi sa kanya ng leader ng Alliance na ngayong tapos na ang lahat. Ay pakilos ang Black Flower Unit para asikasuhin ang paglilinis. Sumagot ito na naiintindihan ko po. At ilang sandali pa lumingon siya sa paligid at nakita ang mga bangkay ng tao. At pagkatapos ay napatutok siya sa isang gilid. At sinabi niya sa isip na may nararamdaman akong presensya. At ilang sandali pa pumunta siya dito at malakas na binuksan ang pintuan. Nakita niya ang loob ng silid na napasabi pa siya sa isip na wala namang sinuman. Dagdag pa niya habang makikita ang isang talisman na nakadikit sa pader na pero nararamdaman ko ito. At ilang sandali pa tinanggal niya ito sa pader. At isang sandali pa makikita ang paligid ay na-distort. At biglang lumabas sa kanyang harapan ang dalawang tao na agad tinutukan siya ng espada. At pagkatapos tinanong niya ang mga ito na sino ka? Sinigawan siya nito at sinabi na itikom mo ang bibig mo. Kilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo para manggahas ka ng ganyan? At sinabi nito na bahagyang napababa ng ulo na umatras ka. Napalingon nito at napasabi na pero, kailangan kong protektahan ang batang pinuno. Sinagot siya nito na hindi mo ba nakikita ang galing ng lalaking yan? Dagdag pa nito na at ito ay kasalanan natin. Agad namang yumuko ito at ibinaba ang espada na gumalang. At tinanong ni Guim Yondok ito habang nakaluhod sa harapan niya na ikaw ay ang batang pinuno? Sumagot ito sa kanya na totoo. Ako ang batang pinuno ng demonic cult, si Baek Namchian. At sinabi nito habang yumuyuko sa kanya na ang kasalanan ng aking ama ay kasalanan ko na rin, kaya kunin niyo na ang buhay ko.
Sinabi naman ni Guim Yondok na paanong naging kasalanan mo yun. Sumagot ito sa kanya habang naiisip ang kanyang ama na ang demonic cult ay kumikilos batay sa prinsipyo ng lakas. Wala akong sapat na lakas, kaya hindi ko napigilan ang sitwasyong ito, yun ang aking kasalanan. Lumiliwanag ang mga mata ni Guim Yondok na nakatingin dito na napasabi sa kanyang isip na seryoso siya. At nakikita niya ang loob ng katawan nito na sinabi pa niya sa isip na halos wala akong maramdamang internal energy mula sa lalaking ito, bakit ang taong tinatawag na young leader ay hindi man lang natuto ng martial arts. At ilang sandali pa, mabilis niya itong aatakihin, ang kanyang katawan ay kumilos ng walang babala. Parang kidlat na biglang sumiklab mula sa katahimikan. Handa na ito sa kanyang katapusan, habang bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at napalunok. Biglang napatingin siya sa gilid ng may maramdaman, tila may kakaibang presensya na pumasok sa kanyang pakiramdam. Agad na itinutok niya ang kanyang kamay sa gilid, at nagtipon ng enerhiya sa kanyang palad na tila umiikot at kumikislap. At sa distorted na paligid, nakita niya ang mga anino ng mga tao sa silid, na tila bahagyang kumikilos sa gitna ng baluktot na tanawin. Nakita niya ang mga matanda at bata na nagtatago sa loob ng silid. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nanginginig habang nagsisiksikan sa gilid, tila umiiwas sa kaguluhang nasa paligid. At nang makita yon ni Guim Yondok, agad niyang tinanggal ang enerhiya sa kanyang kamay. Ang kumikislap na puwersa ay unti-unting naglaho. Muling humarap siya sa lalaki at muling nagtipon ng enerhiya sa kanyang kamay. Ang hangin sa paligid ay bahagyang kumilos habang itinutok niya ang kanyang palad, handang kumilos anumang sandali. Habang nakatingin ng diretso, sinabi sa kanya ng lalaki, hindi ba pwedeng sa akin na lang ito matapos? At mariin na nakatingin siya sa kanya, ang mga mata niya ay diretso at matalim, puno ng determinasyon at tahimik na hamon. Walang imik, ngunit ramdam ang bigat ng intensyon sa bawat titig. At ilang sandali pa, makikita na mabilis niyang winasiwas ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo nito. Ang galaw ay mabilis at matikas, na para bang hinahagupit ang hangin mismo. At ilang sandali pa, makikita na naputol ang buhok nito at bumagsak sa sahig. At sinabi sa kanya ni Guim Yondok na ang batang pinuno ng demonic cult, si Baek Namchien. Patay ka na ngayon, na nagulat naman ito sa kanyang narinig. Tumingin sa gilid na sinabi pa niya na kalimutan mo na ang lahat at mamuhay ka ng tahimik. At ilang sandali pa, lumabas siya ng silid ng tahimik, ang bawat hakbang ay maingat at hindi nagdudulot ng ingay. Habang pinagmamasdan siya nito, balik sa kasalukuyan, sinigaw sa kanya ng bata na oo, ako ang pinuno ng demonic cult. Ang kaaway ng sekta, ang Ghostface Poison. Ako mismo ang tatapos sa iyo. Habang nakatayo si Guimay Wondek sa harapan nito, mabilis na tumayo ang bata na susugurin siya. Mabilis na sinalo ni Guim Yondok ang kamay ng bata, ang kanyang galaw ay eksakto at walang pag-aalinlangan. Napasigaw ng sakit ang bata, habang sinasabi sa kanyang isip ni Guim Yondok na ang batang ito ang kasalukuyang pinuno ng demonic cult. At sinabi niya dito na paanong naging ikaw ang pinuno ng demonic cult. Anong nangyari sa lalaking nagngangalang Baek Namchien? Pasiga na tumugon ng bata na huwag mong babanggitin ang pangalan ng yumaong ama ko gamit ang marumi mong bibig. Nagulat si Guim Yondok habang naiisip ito na napasabi sa isip na ama. At ilang sandali pa, makikita na napasukan ng dugo ang bata, ang kanyang katawan ay bahagyang nanghihina. At kitang-kita ang epekto ng matinding pinsala. At makikita ang berdeng lason sa hangin, at agad na napatingin si Guim Yondok dito. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng alerto. At agad na napalingon siya kay Ghostface Poison habang sinasabi nito sa kanya na kapitan. Nalasan na ang buong paligid. Agad na nagtipon si Guim Yondok ng enerhiya sa pagitan ng kanyang palad, ang liwanag at init ng puwersa ay unti-unting lumalabas. At agad niyang tinaboy ang lason sa paligid, ang enerhiyang nagtipon sa pagitan ng kanyang palad ay kumalat at bumuo ng isang matibay na hadlang. Ang berdeng usok ay biglang napalayo, na para bang itinutulak ng invisible na puwersa. Nawala ang berdeng usok habang napatingin si Guim Yondok kay Ghostface Poison na napasabi sa isip na hay naku, medyo nahuli na ang reaksyon nito. At sinigaw pa niya na Mayhua, gamitin mo ang internal energy mo para mapigilan ang pagkalat ng lason hanggat maaari. Tumugon ito sa kanya na opo, humihingi po ako ng paumanhin, kapitan.
Nagulat naman si Guim Yondok nang isang anino ng tao ang lumabas na sinasabi na gaya ng inaasahan. Hindi tumatalab sa iyo ang lason. Agad na napalingon si Guim Yondok habang napasabi na ikaw. Dagdag pa niya habang naglalabas ng berdeng enerhiya ito na bakit buhay ka pa hanggang ngayon. Sumagot naman ito sa kanya na maski ako ay namamangha rin. Pero sa totoo lang, medyo panatag ang loob ko. Ngumisi ito habang sinasabi na pakiramdam ko ay hindi ako matatalo sa iyo sa pagkakataong ito. At ilang sandali pa, makikita ang kamay nito na naglabas ng mga patalim na may lason. Umangat ang mga ito sa ere, nakasuspinde at tumutok diretso kay Guim Yondok. Habang nakatingin, sinabi nito ng may seryosong tono, kung hindi tumatalab ang lason, tatapusin kita gamit ang mga hidden weapon. Lumilipat ang mga patalim papunta sa kanya. Ngunit mabilis na pinaupo ni Guim Yondok ang bata gamit ang enerhiya niya. Agad na nagharang si Guim Yondok ng bilog na enerhiya sa palad niya, ang liwanag at init ng enerhiya sa kanyang kamay. Ang hangin sa paligid ay bahagyang kumilos habang itinutok niya ang kanyang palad, handang kumilos anumang sandali. Puwersa ay umiikot ng mabilis at matatag. Kasabay nito, ang mga patalim na hinagis ng kalaban sa kanya ay tila sumusunod sa bilog na enerhiya, hinahabol at nakokontrol ng invisible na puwersa. Napasabi naman ito sa isip na binabago niya ang daloy ng mga hidden weapon. At inipon ni Guim Yondok ang mga patalim sa kanyang kamay, pinipigilan ang bawat isa na makalipad o makasugat. Ang mga patalim ay kumikislap sa liwanag habang nakalapat sa kanyang palad, at ang enerhiya na bumabalot sa kanila ay nagpapakita ng kontrol at kapangyarihan niya. Tumalon naman ito sa ere, habang nag-iipon ng berdeng enerhiya sa kanyang kamay na magagamit bilang pananalakay. Ang enerhiya ay kumikislap at umiikot sa paligid, nagpapakita ng matinding konsentrasyon at kasanayan. Sa sandaling nasa ere, isinagawa nito ang galaw ng Poison Lotus Flying Dagger at ilang sandali pa, makikita ang malaking pagsabog, ang hangin ay umuga at ang liwanag ay kumalat sa paligid. Ang tunog ng enerhiya na sumabog ay malakas at pumuno sa silid, na nagdulot ng maliliit na alon sa hangin at galaw sa mga bagay sa paligid. At ilang sandali pa, makikita ang nawasak na sahig, nagtatalsikan ang mga bato sa ilalim ng makapal na usok. Nanginginig ang katawan nito habang napapaungol ng sakit. Nahawakan pala ni Guim Yondok ang kamay nito habang sinasabi niya na naniniwala akong sinabi ko na sa iyo noon pa. Hindi ako ang kapatid mo na si Tang Chan, kundi ang ghost face poison. Napalingon nito sa kanya habang may bahagyang ungol at sinasabi, at isa pa. Nagpalabas ng matinding enerhiya ito, habang nagulat naman si Guim Yondok na sumabog sa kanyang harapan nito. At nakawala ito sa kanyang kamay na sinabi pa na hindi na ako ang taong nakilala mo noon. Agad niyang dinakma ang mukha ni Guim Yondok ng mahigpit, ang mga daliri ay mahigpit sa balat habang pinipigilan ang bawat galaw ng ulo. At pagkatapos, inangat siya nito, ang katawan ni Guim Yondok ay biglang nawala sa balanse at napalutang sa ere. Ang galaw ay mabilis at may kasamang lakas, ramdam ang bigat at tensyon sa bawat segundo habang hawak pa rin siya ng mahigpit at dito na po nagtatapos ang ika-137 kabanata. Ika-138 kabanata, sa pagpapatuloy. Napasabi si Ghostface Poison ng isang salita at puno ng emosyon na pahayag nang makita niyang inaangat si Guim Yondok na captain. Habang naglalabas ng nagliliyab at nakakatakot na lilang enerhiya ito, mahigpit pa rin niyang hawak si Guim Yondok sa mukha, itinaas ito sa ere na parabang isa lamang itong magaan na bagay. At ilang sandali pa, habang nananatiling nakabitin sa ere at hawak pa rin sa mukha nito, nagsalita si Guim Yondok sa isang mabigat at kalmadong tinig. Na tila hindi apektado ng sitwasyon, at sa gitna ng nagliliyab na lilang enerhiya ay binitiwan niya ang mga salitang 1,000-pound drop. Biglang bumigat ang paligid sa sandaling binitiwan ni Guim Yondok ang salitang yon, na parabang ang mismong hangin ay naging makapal at mahirap igalaw. At dahil sa biglaang pagbigat ng paligid, bahagyang napababa ang pagkakahawak nito sa ulo ni Guim Yondok, na tila ba kahit ang kanyang lakas ay naapektuhan ng misteryosong puwersang unti-unting bumabalot sa kanila. Nakatingin siya ng matalim kay Guim Yondok habang unti-unting bumibigat ang presyon sa hangin dahil sa bigat ng puwersang bumabalot sa paligid, at sa gitna ng kanyang pagpupumiglas ay napapungol niyang naibulalas ang mga salitang, mababang klase ng trick. At ilang sandali pa, sa kabila ng bigat ng kapaligiran at ng nananatiling pressure na tila dumidiin sa bawat galaw,
Mahigpit na hinawakan ni Guim Yondok ang braso nito. At sa isang iglap, tinanggal ni Guim Yondok ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanyang mukha. Sabay naglabas ng sariling enerhiya na sumalubong sa nagngangalit na lilang aura ng kanyang kalaban, at sa sandaling iyon ay makikita ang dalawang magkasalungat na puwersa na tila nagtatagisan sa pagitan nila, nagliliyab at kumikislap sa hangin, habang ang mga bato sa paligid ay kusang nagtatalsikan at nadudurog dahil sa lakas ng kanilang banggaan. Napasabi si Ghostface Poison sa kanyang isipan nang masaksihan ang marahas na pagbabanggaan ng kanilang internal energy ng ganito. Dagdag pa nito habang pinipilit na hawakan muli si Guim Yondok na para sa isang master na kasing level ni Tang Jiak. Naging mas nakakatakot pa siya lalo matapos niyang gamitin ang Exploding Blood Ki Peel. Ngunit masyadong malakas si Guim Yondok, at sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, binali niya ang braso ni Tang Jiak, na nagdulot ng matinding kirot at nagpatigil sa anumang pagtatangkang humawak o lumaban, habang ang enerhiya sa paligid ay patuloy na nagngangalit. Kahit na naputol na ang braso ni Tang Jiak, tila nakatawa pa rin ito, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakapangiti habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang kumpiyansa at kasiyahan. At nang makita yon ni Guim Yondok, napasabi siya sa kanyang isipan, puno ng pagkabigla at pagtataka, na hindi ba siya nakakaramdam ng sakit? Dagdag pa niya habang may tila sinulid na nakakabit kay Tang Jiak na hindi naman siya dating ganong klaseng tao na padalos-dalos. At napasabi pa siya sa isip nang makita yon na isang tali ba yon? At sinundan niya ito ng tingin. Pilit na tini-trace kung saan nagmumula ang manipis na sinulid. At sa wakas ay nakita niya ito, isang manipis ngunit matibay na tali, na nakatago sa likuran ng poste na napasabi siya sa isip na siya yon. Mabilis na pinabagsak ni Guim Yondok si Tang Jiak, idiniin ang katawan nito sa lupa gamit ang buong bigat at lakas ng kanyang kamay, at sa sandaling iyon ay ramdam ang matinding puwersa sa paligid. Mabilis siyang gumalaw, halos parang anino, at agad na nawala sa kanyang kinakatayuan. At agad na inatake ni Guim Yondok ang lalaking nagtatago, na may hawak sa dulo ng sinulid, mabilis at matalim ang bawat galaw ng kanyang mga kamay habang sinusubukang pigilan ang sinumang gumagalaw sa paligid niya, at ramdam sa bawat pag-atake ang matinding presensya at kontrol ng kanyang internal energy, na para bang walang puwang para sa kalaban na makaligtas sa ilalim ng kanyang matinding presyon. Sa lakas ng tama ni Guim Yondok, agad na napahiyaw ng sakit ang lalaking may hawak ng sinulid, habang napaunat ang kanyang likod at napasukan ng dugo. Dumulas ang lalaking iyon sa lupa, papalayo habang pilit na kumukuha ng balanse ng katawan, ang kanyang mga kamay at paa ay mabilis na nag-a-adjust upang hindi tuluyang matamba. Nakatingin sa kanya ng masama si Guim Yondok na nilapitan ito at sinabi na kinokontrol mo ba ang mga nagwawalang martial artist gamit ang taling yan. Napangisi ito at sumagot sa kanya na hindi ito ang oras para pagtuunan mo ako ng pansin. Mabilis na napatingin si Guim Yondok sa kanyang gilid. At sa kanyang paningin ay nakita niya si Tang Jiak na mabilis na sumusugod sa kanya. Ang katawan ay kumikilos ng matulin at puno ng determinasyon, habang naglalabas ng nagngangalit na lilang enerhiya na tila ba handang durugin ang sinumang hahadlang sa kanyang daraanan. Mabilis na nakaiwas si Guim Yondok sa malakas na hampas ni Tang Jiak, na agad namang mabilis na tumalon sa ere habang umiikot ng walang kapantay ang bilis at galing. Ang lupa sa paligid ay nabitak at nagkabasag sa lakas ng pag-atake. Makikita na kinukontrol ng lalaki ang manipis na sinulid si Tang Jiak habang nakatingala ang mga ito sa kanya. Habang pababa siya sinabi niya sa isip na kailangan ko munang talunin ang lalaking kumokontrol sa mga taling yan. Para matigil na ito, malakas namang tumawa ito habang sinasabi na kung gusto mo akong mahuli, kailangan mo munang harapin si Tang Jiak, isang master ng Transformation Realm. At sa gitna ng tensyon, isang makapangyarihang enerhiya ang gumuhit sa hangin, nag-iiwan ng kumikislap at nagliliyab na bakas sa bawat galaw nito. Naharang naman ng mga sinulid ang gumuhit na enerhiya sa hangin, na tila ba mga manipis ngunit matitibay na hadlang na nagbabago sa daloy at direksyon ng kapangyarihan ng lalaki. Napasabi naman sa isip si Guim Yondok na mukhang gumagalaw ang mga tali ng kusa. Makikita ang nakakalokong mukha nito na malakas. Pang sinabi kay Guim Yondok na ibinuhos ko ang buong buhay ko sa sining na ito. Akala mo ba ganoon na lang ako kadaling matatalo? Pinag-cross ni Guim Yondok ang kanyang mga kamay, habang nagliliyab ang enerhiya sa magkabilang palad, at sa kanyang isipan ay bumulong ng malamig at matatag na salitang, kung ganoon.
At pagkatapos, nagpakawala si Guimyondok ng mga matatalim at kumikislap na guhit sa hangin, na tinatawag niyang Ghost Shadow Flurry, na mabilis na umiikot at nagliliparan sa paligid. Bawat isa ay puno ng matinding enerhiya at mapanirang puwersa. Ang mga daanan ng Ghost Shadow Flurry ay agad na nahihiwa, at sa tuwing tumatama sa lupa ay bumabaon ito ng malalim, na nagdudulot ng malakas na pagkawasak at pagkatalsik ng mga bato at alikabok sa paligid. At makikita na ang mga manipis na sinulid ay naputol ng bawat guhit ng Ghost Shadow Flurry, habang ang lalaki na humahawak sa dulo nito ay nakatingala kay Guimyondok na halos hindi makapaniwala sa tindi ng kapangyarihan at bilis ng atake. At makikita sa mga daliri ng lalaki ang manipis na sinulid, nakatali at isa-isa nang napuputol sa bawat galaw ng Ghost Shadow Flurry, habang napapailing siya at napasabi sa kanyang isipan, puno ng pagkabigla at takot, hindi maaari. Kailangan ko silang i-connect ulit. Ngunit sa susunod na sandali makikita na tinamaan ito ng Ghost Shadow Flurry sa kanyang dalawang braso. Nahulog ang dalawang braso niya sa lupa. Ang matinding enerhiya at bilis ng atake ay nagdulot ng matinding kirot at pag-igting sa bawat kalamnan. Habang ang lalaki ay bahagyang napaluhod na nakatingin sa kanyang naputol na kamay habang napapaungol ng sakit. Habang makikita naman si Dang Jiak, tumigil siya sa paggalaw, ang kanyang katawan ay tila nanlambot. Makikita na unti-unti siyang pabagsak sa lupa, at nilapitan nito ni Guimyondok, habang nanginginig ang buong katawan ng lalaki. At umuungol sa matinding sakit. Lumiliwanag ang mga mata ni Guimyondok na sinabi niya na ibigay mo ang panlaban sa lason. At ilang sandali pa makikita na pinainom niya ng antidote si Ghostface Poison habang sinasabi na ayos na ang lahat ngayon. At pagkatapos tinanong niya ito na ayos ka lang ba? Sumagot ito na oo. Habang makikita ang bata sinabi pa niya na ipakain mo rin ang panlaban sa lason na ito sa batang yun. Habang naglalakad si Guimyondok tumatawa naman ng masama ang lalaking naputulan ng kamay. At malakas na tumawa pa ito na sinigaw na nakakatawa talaga ito. Naiinis na lumingon sa kanya si Guimyondok at sinabi na nakakatawa ba para sa iyo ang sitwasyong ito. Sinigaw pa nito sa kanya na ikaw pala ang. Hindi niya ito itinuloy. At muling sinabi na naaawa ka ba ng ganyan sa demonic cult na winasak mo? Dagdag pa nito habang pinapainom niya ng antidote ang bata na hindi ko talaga maintindihan. Nakangising sinigaw pa nito sa kanya na Ghostface Poison. Hindi, Tang Chan. Lumingon naman si Guimyondok at sinabi dito na matagal ko nang itinapon ang pangalang Tang Chan. At naglakad siya papalapit dito. At tinitigan ito na sinabi pa na ako si Ghostface Poison. May nakakainis na mangisi ito na sinabi sa kanya na hindi. Ikaw si Dang Chan. At tayo ay magkatulad lang. Sinagot siya ni Guimyondok na ako, katulad mo? Muling sinabi nito sa kanya na hindi mo pa ba alam? Hindi ba't isa kang batang itinakwil ng Tang Clan? Dagdag pa nito habang naiisip noong bata pa sila na isa lang din akong hamak na tauhan na pwedeng itapon bilang miyembro ng collateral branch ng Tang Clan. Hindi ba nakakasuka yon? Ang mga hayop na yun na nagsasabing nag-aaral ng martial arts. Gumagamit ng kapangyarihang nakuha lang sa politika at awayan sa loob. Sinabi sa kanya ni Guimyondok na kaya naman umalis ako. Wala akong dahilan para bumalik sa Tang Clan na nagtakwil sa akin, at wala rin akong balak gawin yun. Habang naalala ito sinabi pa ng lalaki na tama. Umalis ka, at ako naman ay nanatili. Sa paglilingkod kay Dang Jiak, kinuha ko ang kontrol ng isa-isa. Muling sinabi sa kanya ni Guimyondok, na paano mo nagawang makuha ang Tang Clan sa mga kamay mo? Nakangisi ito na sinabi na salamat sa paglikha ng Exploding Blood Key Pill. Hehe, akala mo ba ang mangmang na demonic cult na lakas lang ang alam, ay makakagawa ng isang sopistikadong gamot gaya ng Exploding Blood Key Pill? Napababa ng tingin si Guimyondok at sinabi sa isip na ganun pala. Dagdag pa niya habang naiisip ito na isipin mong pinagsama niya ang mga lason na may magkaibang katangian gaya ng Shadow Dance Poison at Blood Demon Pill. Ang taong ito ay ipinanganak din na may likas na talento. At sinabi pa nito sa kanya na syempre, hindi ito naging madaling gawain. Matapos ang maraming pagkakamali at pagsubok, muntik na akong hindi magtagumpay. At naiisip niya si Namgang Mei, sinabi pa nito na ang bagay na pinakamalaki ang naitulong sa prosesong yun ay ang mga bata na ang mga katawan ay hindi pa nadudumihan. Partikular na ang mga bata mula sa mga mararangal na pamilya.
Nagulat naman si Gui Myondok nang marinig niya iyon na napasabi sa isip na ano. Habang naiisip niya si Namgang Mei, sinabi pa nito sa kanya na hindi ba halata? Para makayanan ng enerhiya ng exploding blood key peel, dapat ay kaya nilang tapatan ang panganib na iyon. Ang mga makapangyarihang pamilya lamang ang gagawa ng lahat para mapanatiling buhay ang bata, hindi ba? Sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi nakayanan ng enerhiya at namatay din. Mariin naman na napatingin sa kanya si Gui Myondok. Nakangisi ito habang sinasabi na sa huli, nagbunga rin ang mga pagsisikap na iyon. Sinabi pa nito na ang batang mula sa Namgang clan, dahil nakayanan ng batang iyon ang malason na enerhiya, nagkaroon na ng tsansang i-mass-produce ang exploding blood key peel. Napasabi naman sa kanyang isip si Gui Myondok habang nakatingin dito na ang lalaking ito ang pinagmulan ng lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-138 kabanata.